Hello guys! For today's gala vlog, magkakaroon tayo ng mini tour sa mga lugar na pwede nating puntahan with our families. So, samahan nyo kami. Ayun, sumakay muna kami ng jeep papuntang Pedro Hill, Taft, Manila. Isang sakay lang siya mula sa UST kung malapit lang kayo. 15 pesos lang po ang pamasahe. Ngayon nga, nakarating na tayo sa Paco Park. And alam nyo ba na dito nakalibing ang tatlong martyr priests na sina Father Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. At dito din unang nilibing si Jose Rizal after niyang na-execute noong 1896. What's up guys? Nasa Paco Park po tayo ngayon and namamasyal lang kami kung ano bang meron sa Paco Park. And masasabi ko na napakaganda niyang pasyalan, especially kapag kasama nyo yung family nyo, friends, yan, mga loved ones nyo, kung may mga jowa kayo. Perfect na perfect po ito sa inyo. You should try it kasi historical din po ang place na to. So, tara! And ayun, syempre, sinulit namin ang oras namin dito, nilibot namin siya. And alam nyo ba, na dito unang nilibing si Jose Rizal after niyang na-execute noong 1896. Nilagay siya sa unmarked grave para hindi magamit ng mga Pilipino para sa revolusyon nila. Malaki din kasi ang epekto ni Jose Rizal noong Philippine Revolution. At syempre para hindi na rin manakaw ang mga labi niya at tinago ito sa mga Espanyol. Ayan, umakyat nga muna kami and sa pag-akyat namin, ito ang bumungad sa aming view. Sobrang ganda, maayos. Para siyang mini Intramuros kung i-describe mo. Malinis. Napakaganda niyang pasyalan, lalo na sa mga kabataan kung gusto niyong malaman ang history ng Manila. Isa ito sa dapat niyong puntahan. Bisitahin niyo lang to guys, malapit lang to sa Pedro Hill, Pipaura, yan. Isang sakay lang ng jeep mula City Hall. Hindi kayo magsisisi guys, napakaganda. And after nga namin sa Paco, pumunta naman kami ng City Hall ng Manila para makita kung ano nga ba ang nasa loob. Isa sa mga kilala dito at bagong-bago lang na destination. Ang Clock Tower. So yan, nasa City Hall na tayo. Tara, pasukin na natin. Excited na ako. Ayun nga, naglalakad na kami sa second floor nga pala yun. Sasakay lang tayo ng elevator. And unfortunately, sa pagpasok at pag-register namin, ito ang mga bawal. Minabuti na lang po namin na hindi mag-video para safe. Nag-take pictures na lang po kami. And konting trivia lang guys, alam nyo ba na ang Clock Tower Museum ay nagawa noong 1930 at planong isapubliko ito noong October 2021. Kaya lang, due to pandemic, nakansela ito. At isinapubliko ito noong October 2022. May entrance fee po pala dito, 100 pesos. And for senior and PWDs po, libre lang siya. And para sa mga bata po na maliliit pa lang, 50% off po. Sadyang napakaganda po dito sa loob. Halina, bisitahin na ninyo ang Clock Tower Museum. Dito lang po ito sa may City Hall ng Manila. Open po ito from 10 AM to 3 PM. And sa pag-akit nga namin sa pinakamataas, ito ang bumungad sa amin guys. Napakaganda, National Museum, Intramuros, makikita mo mula sa taas, sobrang ganda guys. Hindi ko expect na ganito ang makikita ko mula sa taas. Sobrang ganda. Ay. And paglabas nga namin ng City Hall ng Manila, naglakad-lakad kami and nadatnan namin to. May park nga pala sa likod ng KKK Monument dito malapit sa City Hall. Sobrang ganda din guys. Paggabi nga pala may pa-fountain sa harap ng monumento ni Bonifacio. Pwede kayong mag-take videos doon. Sa sobrang ganda mo Manila, sana ma-maintain ng mga tao yung cleanliness at wag nang sirain pa ulit. And ayun, nakaramdam kami ng gutom, so naghanap po na kami ng gagainan dito.
Siyempre, dun tayo sa Only Rice. Masarap nga pala dito guys kahit hindi sponsored. So what's up guys, kakatapos lang namin kumain ng kaibigan ko. Hinihintay ko lang siya kasi nag-CR lang siya saglit. And yan, sobra kaming nabusog dun sa kinainan namin. Try nyo din dun guys kasi Only Rice din siya. Hindi na kayo magsisisi, sulit na sulit na. Yun, mamamasyal lang kami kasi katatapos lang din ng semestral namin. Tapos na yung stress ko. So yeah, yung kaibigan ko guys. Yeah, peace. And right after nga namin kumain, naglakad-lakad kami and pumunta kami ng Arroceros Forest Park. Bago lang din itong isinapubliko guys, libre lang siya, may registration lang kayo sa MyGuard and hanggang 5 PM lang siya. Almost 5 PM na din kasi kami nakarating and saglitan lang to guys, ikutin lang namin saglit kung ano nga bang meron sa loob. Yan, para lang din siyang park, marami ding tao, namamasyal, marami ding estudyante. You can bring your family here kung gusto nyo guys. Libre lang naman. Ito yung view niya mula sa Pasig River. And syempre, may nakita kami interesting dito. Hindi naman pwedeng umalis kami na hindi kami pumupunta doon. And may pa-fountain din si Forest Park. Ganda, di ba? Tara, picture na guys. And yun, gustong-gusto pa naming ikutin kaya lang nagpapalabas sa si guard kasi 5 PM na nga siya. Yan, naayos na din po yung harap ng Arroceros Forest Park. Napakaganda niya and may pa-fountain din sa labas. Siyempre, selfie din tayo bago umalis. And habang naghihintay nga ng palights ni Pasig Esplanade, isa din sa mga bagong destination dito sa Manila, sumakay muna kami ng Pasig Ferry. Libre lang siya guys. Ang biyahe nga pala dito ay basta daytime, hindi sila nagbabiyahe ng gabi na. Kailangan nyo lang ng ID dito guys. Nga, sa paghihintay, dumating na din yung ferry na sasakyan namin. Yan nga pala guys, kung gusto nyo malaman kung anong schedule na darating ang mga ferry dito, visit nyo lang yung page ng ferry kung anong oras dumadating per station. Basta I think 5:30 lang siya. Ayun, sumakay muna kami, in-enjoy namin yung view niya. And may mga part din po pala na bawal kayo mag-take video, especially around Malacanang. Then after kasi nung Malacanang, din na kami nag-take videos for safety na din kasi bawal nga. Ito po yung address ng mga stations na pwede kayong sumakay and bumaba. Libre lang siya guys. Try nyo na. The long wait is over. Ayan, nakarating na kami ng Pasig Esplanade just to see the lights. Sobrang ganda niya guys. Isa ito sa project ng gobyerno, pagpapaganda ng Pasig River. So what's up guys, nasa Pasig Esplanade po kami ngayon, dito malapit sa Intramuros, and masasabi kong napakaganda niyang tourist spots. You should try it guys. Magbibigay kami na iba't ibang litrato para mayroon kayong konting idea kung ano bang meron dito. Napakagandang mag-photoshoot dito guys, you should try it. Bring your friends and family, mag-e-enjoy kayo. Ayun, tamang video lang namin dito, yung pictures ng mga spot na magaganda. And dito nga pala 500 meters nga po pala munang inopen and ongoing po yung iba pang lugar kasi ang nasa project po ay 25 kilometers po siya namin. And alam nyo ba na nung January 2024 lang ito inopen sa publiko? Sadyang maganda yung panukala talaga na pagandahin at ibalik yung ganda ng Pasig River kasi ilang taon na din talaga siyang napabayaan. Syempre, hindi mawawala ang pictorial namin. Kunwari, pogi. And that's it for our mini tour dito sa Manila. And marami tayong nalaman. Marami tayong natuklasan na bago dito sa Manila, kagaya ng Pasig Esplanade. You should visit Pasig Esplanade. Hindi kayo magsisisi. Sobrang ganda niyo guys.
Paris. Kasi ginawa siya para maging maayos na ulit ang Pasig River natin. At saka makita natin kung gaano nga ba kaganda ang Maynila. Hindi lang siguro sa Maynila, some part of the Philippines. Unti-unti na nating nalilinis kung ano man ang nakabayaan ng kamakailang henerasyon. So, sana suportahan natin ang mga nangangasiwa sa mga to, and sana pangalagaan natin kung ano man ang pinipilit nating ayusin. So yun, patuloy nyo sana suportahan ng ating videos. And hopefully, hindi lang ito ang magiging videos natin in the near future. Thank you and God.